Good morning! Today is our day 5 here in Saigon. And today will be our last day na, guys. So, uuwi na kami. But, 10 PM pa naman yung flight. So, we still have full day to explore Saigon. Time check, 8:30. Magche-check out na kami sa aming hotel, guys, para makagala tayo sa Saigon. For today's itinerary, chill-chill lang, tambay-tambay, and let's see kung may mabili pa kami. Kasi may mga space pa kami sa luggage, guys. So, let's go, guys, at mag-early check-up na tayo. And iiwanan lang natin yung gamit natin sa baba. So, by the way, ito pala yung hair ko kahapon na pina-hair wash and treatment ko, guys. Sobrang ganda talaga. Tignan nyo. Kaka-relax. And, shiny ng hair ko. Guys, if pupunta kayo dito sa Saigon, napakaganda talaga ng location ng hotel namin. Tapat lang niya park. And likod na to, guys, is Boyvian Street na. Since we still have time, guys, pupunta tayo ng cafe apartment kasi doon tayo magbe-breakfast. And marami pa tayong pupuntahan today kasi mahaba pa naman yung oras. But let's go! This right here is the famous and iconic Saigon's Cafe Hub. I welcome you to the cafe apartment. This is a perfect place to sip your favorite Vietnamese coffee. Let's go inside. Up and down per person. We finally made it here sa cafe apartment, and first cafe na pinuntahan namin ay ang Meraki Cafe. So, merong bayad na sa elevator, guys, like 3,000 dong per person. However, refundable siya pag mag-order kayo sa mga cafes here in cafe apartment. At 9 AM, guys, wala pang gaanong tao. Ito, perfume? Perfume sana. Sa de art, money art. Gani. Ito, sikat to na kainan din, guys. Ito yung mga price. Ayan, pero hindi pa naman bet kumain. Busog pa kami. Yan. Madam ko yan. Yeah, sa 9th floor merong merch shop. Merch shop, guys. 250 to 50. Mag-tote bag. Tela. I can't even sleep inside the thrift. Ay, close. 1 PM pa. Thrift shop, guys. Ano po yung tarot reading ako. So, 4th floor to, and merong Arabica dito, guys. Let's see. Ano ba? Wow! Meraki na naman, guys. Meraki Cafe.
Ito yung donut. Dosh. Dosh. Tapos merong steakhouse. So, di na kami papasok since busog pa talaga kami. But this is the famous donut. Okay na ako sa kinain ko si Meraki. Gusto ko pa sana kumain sa Madam Huyen. Pero hindi na talaga kaya kasi busog na ako, guys. Ayan. Ay, ito pala yung Poke Saigon. Poke. Nagre-recommend ito. Kaso lang, di na talaga kaya. Busog na kami. So, maraming mga kainan dito, guys. And, syempre, hindi natin makakainan yan lahat. So, eto, naghahagdan na lang kami going back to the first floor. Tsaka maraming papagrab dito sa Arabica. Bet siguro na lang yung Arabica. Yan. Umabot na kami sa first floor. Tapat naman ng cafe apartment, guys. Marami ding mga coffee shop like Katinat. Ito, Chua Juice and Dessert Bar. And tapat lang talaga siya ng cafe apartment. If gusto nyo na habang nagkakape tapos tinitingnan yung cafe apartment kasi andyan lang talaga sa tapat. So, nandito kami sa Vincom Plaza na, guys. Magmo-mall muna tayo kasi alam nyo, sobrang init sa labas. Kakahagard yung init. Ayan yung husband ko. Ito yung mga gusto niya. Picturean niya ako tsaka videohan. Punta tayo ng mall para ma-refresh siya. Tip ko talaga sa inyo, guys. Pag nagta-travel kayo sa kasama yung boyfriend nyo tsaka yung husband nyo, ayun na nga. Pakainin nyo. Painumin nyo ng malamig ng kape tsaka ipag-shopping nyo. Kasi para ganahan sila. Vincom Plaza yung pangalan dito, guys. Malapit lang siya actually, like 500 meters away from cafe apartment. Kasi lang nag-grab pa din kami. And yung nabayad lang naman namin is mga 70 pesos. I think kahit na 500 meters, minimum ata nila is 32,240k dong. Alam nyo, yung gusto ko talaga dito, mga local brand nila. Kasi yung local nila, guys, ng mga brand, laban kung laban. Magaganda yung quality. Tsaka mura pa. So, yung lean na yun, guys, yun, local brand nila. May Charles and Kit pa dito. Yan na. Ayan. Kung sinasabi ko sa inyo, guys, mag-hoard kayo nito. Isang ganyan na perfume. Ganyan. It's 599k or mga mahigit 1,000. So, yung binibili ko, yung naka-bundle na ganyan. 1.5 lang yan, guys. Dalawang 100 ml na. And, mabango ang Zara. Napakamura dito sa Vietnam. So, bumili kayo ng marami. Dito naman, isang ganyan, it's around 1.9, 1.8, 1.7, mga ganyan. Napakabango niyan. As in, like, ang bango talaga. Mahal kasi sa Pilipinas. Ng perfume. Narito. So, ito, stroll lang tayo inside Vincom Plaza. Ito yung mga brands na available dito sa Vincom Plaza. Vincom Center pala. Yan. And nasa labas na kami, guys. Kasi we will be going to our next destination. Vincom Center. Kung gusto nyo mag-shopping, guys, ito Vincom Center. Gusto nyo pa talagang mag-shopping, lalagay ko sa video na ito yung mga pangalan ng mga shopping mall na pwede nyo pagpuntahan. Bet nyo talagang mag-shopping, go, guys. Pwede kayo pumunta sa Saigon Center. Meron pang mga, basta ang dami pang mall na pwede nyo pagpuntahan. Yung gusto ko kasi talaga dito sa Ho Chi Minh, sa Saigon, ay yung mga local brands nila.
So, we arrived here at Bep Mi Inn, one of the recommended kainan here in Ho Chi Minh. And marami talagang nagre-recommend nito, mataas yung ratings niya, and let's see kung sulit nga ba ang pagkain dito. So, medyo pricey siya guys, nag-order kami, pero pricey talaga niya. Like, one meal cost around 100 plus K-dong. But let's see if sakto nga ba yung price and worth it nga bang kumain dito sa Bep Mi Inn. Actually guys, kami, okay na kami sa gilid-gilid kumakain. Pero syempre, tatry pa din natin. Kasi nakikurious talaga ako. Marami talagang nagre-recommend ng Bep Mi Inn na kainan. So, now, matatry na namin. And yung in-order namin yung mga signature dishes nila or must-try dishes nila dito. Thank you. Yep, please. Ang laki niya. Sobrang laki. Bancho. Tsaka spring roll. Ang laki ng order ko. Good for sharing na to guys. If kakain ka na to, pwede na kayo mag-share kasi sobrang laki talaga. We are here at the new playground. Like actually, di talaga kami pupunta dito pero nadaanan namin. Iba siya na the new playground compared dun sa my District 1. Dito guys, tapat lang siya ng Bincom Center. Ang ganda! Ito yung mga hinahanap kong mga local brand, no? Hello, nice! Hindi ko tila gali, oh. Or slightly shorter. She's just a shorter. Big. Uy, grabe. Ang ganda. Pesos. Okay ra. The zipper. Arrive here at Dong Sakti. Wag na lang. Ho Chi Minh City Book Street. Hey, we found some cafe. Kakafe tayo. So, we are here sa my book street. Actually, nasa Highlands Coffee pa kami, guys. Kasi, papahinga muna kami. Na-stress ang lola nyo, ang tita nyo, guys. So, this will be our last stop before we go to the airport. But, sisilipin muna natin yung book street. Pero magkakape muna kami. Ice na may konting coffee. Charot. Hindi ko na alam kung anong in-order ko guys. Sabi ni ate, ano daw to, masarap daw. So we finally
settled guys. Like, tapos na kami mag-check out and then yung mga gamit namin na arrange namin, pinamili namin. And then ngayon nasa grab car na kami. However, kanina pag-book namin ng car, ilang beses kami na-cancel. Like mga siguro 6 times. Hindi ko alam bakit. Siguro pag mga ganitong oras, na kasi guys, 4:20 PM. Medyo matraffic na rush hour sa kanila. Kaya ang nangyayari, ayan na. Kina-cancel nila. So if you have the same time ng flight, agahan nyo or magpa-airport transfer kayo or ayun, agahan nyo. However, nakasakay naman kami. So 10:20 PM pa naman yung flight. So we still have enough time to settle sa airport, mag-check-in. Wala pa kami i-travel. Mag-fill out pa pala ako ng i-travel guys. So yun, let's go! We arrive at Tansunat Airport departure. Is this true? Charot. Uwi na tayo. Here at Tansunat Airport and let's go. Daming tao. Time check, 5 PM guys. So let's start our airport process going back to the Philippines. We are here at Tansunat Airport International Departure. So 5 PM, sobrang dami ng tao. Chinek namin yung aming check-in counter, which is letter A. So yeah, sana pwede na kami mag-bag drop. Kain talaga ako guys, kasi sabi nila matagal daw mag-check-in, tsaka sa immigration din matagal. Time ko kasi mag-exit dito sa Tansunat Airport. Since nung first time namin, exit namin ay Bangkok. So ngayon na nga, inaano ko. Chine-check ko talaga. Kasi sabi nila matagal daw dito sa airport ng Vietnam. Especially dito sa Tansunat Airport. So yung iba pala guys, nag-a-avail sila ng fast track, which is available din sa Klook. Yun ay para mabilis na lang lahat. Like may mag-a-assist sa inyo na staff sa check-in and then sa immigration. And sobrang bilis lang daw, like mga siguro 10 to 15 minutes tapos ka na sa lahat ng process. Pero syempre magbabayad ka dun. 1,600 plus yung presyo. You can book that one sa Klook guys. Available yung fast track. So di pa open yung aming check-in. It's 5:30 pa. Check muna tayo guys. Ang sarap ng jasmine tea. Peach jasmine tea. Tapos na kaming mag-bag drop guys. And 7 PM sila nag-start for a 10:05 flight. So ngayon we will be going to the immigration, which is sobrang haba ng pila. Let's go. Hindi naman sila strict sa baggage. Hindi naman tinimbang yung baggage namin guys. Yung problem lang talaga, matagal nag-start for the check-in. And our next agenda will be the immigration. Let's go. Sobrang haba ng pila. Grabe. Are finally inside the boarding area guys. And time check, 7:39 AM PM pala. Ang haba actually ng pila kanina guys. And yan talaga yung sabi talaga dito sa Tansunat Airport na mahaba talaga yung pila. So pagkatapos na may mag-check-in and antayin yung security screening ng aming mga check-in luggage, ayun na, dumiretso na kami sa immigration. So sa my right side guys, sobrang haba ng pila. Tapos sa left side, konti lang yung pila. And then all passport naman yung nakalagay. So dun kami pumila sa left side.
And then, pagpila naman sa left side, may mga immigration officer na kaka-open pa lang ng counter nila. So, yun, nagtakbuhan yung ibang mga tao. Isa din kami dun. Kasi, pag hindi, ayun talaga, matatagal kayo sa immigration. Kaya, mabilis lang kami. And wala namang tinanong sa immigration, like, diretsong tatak na lang sila. So, yun, we are finally here sa aming boarding gate. Tapos na ako freshen up, charot. So, yun na nga guys. E-travel lang yung kailangan going back to the Philippines. Wala nang iba. And then, kanina sa immigration dito sa Vietnam, so far, wala namang tinanong. Passport lang yung hinanap. Yung boarding gate namin, gate number 17. So, konti pa lang yung tao. Maaga pa naman. Ayan. Sobrang nagustuhan talaga namin yung trip namin dito sa Vietnam, guys. Kaya naman, I highly recommend na puntahan nyo din ang lugar na to. This is my second time here in Ho Chi Minh. And grabe, napakaganda. Ito yung ganda niya, guys. Basta, pag andito na kayo, mag-feel nyo talaga kung gaano kaganda ang Ho Chi Minh. Affordable pa yung hotel, food, tours, and all. And mag-e-enjoy talaga kayo dito sa kanilang culture, and ang babait pa ng mga tao dito. Kaya naman talagang hindi ako magsasawang balik-balikan ang Vietnam, and I'm so happy na makabalik ako dito sa Ho Chi Minh. So next nating gala dito sa Vietnam, iba namang city ang ating pupuntahan kasi diba this year nung January nag-Hoi An and Da Nang kami, and then ngayon Ho Chi Minh, and then balak namin mag Nha Trang tsaka Dalat. Yan talagang dalawa, at saka Phu Quoc pala. So, yung tatlo na yan, yung bet naming puntahan dito sa Vietnam. Since tapos na tayo sa Hanoi. Tsaka Sapa pa, guys. Kaso, tinatiming namin yung Sapa. Kasi nung pumunta kami dito sa Hanoi naman, maulan. So, tatimingan namin kung may sale for Hanoi. And then yun, maganda yung panahon, malamig. And hindi maulan. So, pupuntahan din namin yung Sapa. Prohibited. Our banks must remain finally arrived here at Ninoy Aquino Airport. Welcome back to the Philippines. So, inantay na lang namin yung aming luggage, guys. And kanina, paglapag namin, tas dumiretso na ako sa immigration. Bilis lang naman, and then hinanap lang yung aming passport. And then, e-travel, guys, don't forget to fill it out before your arrival sa Pilipinas. Kasi after nyo makuha yung luggage nyo, dadaan kayo sa customs, and then hahanapan din nila ang inyong mga e-travel. Late pala kami ng 1 hour ngayon. Grabe, 2:30 AM. Supposedly 1 AM yung aming lapag dito sa Pilipinas. So yun na, this is our 5 days travel to Ho Chi Minh, Vietnam, and I'm so excited to share all the travel itineraries na ginawa namin sa Vietnam.